Tekram nakipag-collabs na sa ibang community dahil pabagsak nito punto por punto simula ng pag-alis ni Dave sa kanyang poder. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan mga katikramers, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog atin to. Well mga katikramers, so alam naman natin na grabe yung paninira ng kabilang barangay sa community ni Tati Tekram of this community. Sabi pa nga nila, magpasalamat na lang si Tekram kay Dave, hindi yung sinisiraan niya. Kasi malaki ang nakulimbat na pera daw ni Tatay Tekram kay Dave. Punto por punto. Yun po ang kanilang mindset mga katikramers. Hindi nila iniisip na ang kanilang sinisira ang tao, yung pala yung malaking naitulong kay Dave. Sabi pa nga doon sa mga comment na napansin ko doon, kung may utang daw, kung may utang na loob si Dave kay Tekram, sabi pa nga niya, si Cherry Antibo, mas may utang na loob din si Tekram kay Dave dahil malaki daw ang kinita ni Tekram kay Dave. Yun po ang kanilang mga ayun po ang mensahe doon ni Cherry Antibo. Kung may comment, may idea kayo dyan mga ka-idol, ano ang reaction nyo regarding this comment, please see comment section below. Ganun lang po doon mga katikramers na ang iniisip nila malaki ang kawalan ni Tatay Tekram or else of this community rather, dahil kung nang pag-alis ni Dave Dave na lang, wag na natin gamitin ang apelidong nasanay na ni Kuya SMB noon. Marami silang mga alibay, marami silang aligasyon. Hindi pa umaamin yung ibang vlogger doon na napaka-hero doon na sumasanib kay Dave. Ang point lang naman namin na magsabi ng katotohanan si Dave, hindi yung gumagawa-gawa siya ng kwento tungkol kay Tatay Tekram. Dahil unang-una, sana iniisip ni Dave na yung taong yun na sinisiraan nila, malaking naitulong, malaking papel ang naibigay sa kanya. Dahil kung wala dapat sana kung iniisip niya, kung wala si Tatay Tekram, wala siya dito sa social media ngayon. Baka hanggang ngayon kargador pa rin siya. Tama ba ako? Ganun po dun mga ka-idol, why daw si Tatay Tekram daw, si Tekram sumanib nakipagsanib sa kalingap dahil ito'y pabagsak na, dahil bumaba daw ang sponsor nito na simula ng pag-alis ni Dave punto por punto. Yun po ang kanilang mindset, pero hindi nila alam na mas marami ang nagmahal kay Tatay Tekram. May ilan-ilan lang na nadala ni Dave ng mga kalaban natin dito sa social media, dahil ano sila, what we call this, na brainwash, tama ba ako? Na brainwash sila ng ibang vlogger dun sa kabila. Kasi ang iniisip nila, nakulimbat, nakasalapi ni Tatay Tekram. Nakulimbat. What I mean, nakuha. Kaya wala daw karapatan na manumbat o walang karapatan manumboy pa kung sa Bisaya si Tatay Tekram kung ano man daw ang naitulong niya kay Dave, dahil malaki naman daw ang nakulimbat na pera ni Tatay Tekram punto por punto. Sabi pa nga nila, ang nagpayaman daw kay Tatay Tekram ay si Dave. Maniniwala ba kayo doon? Kasi alam naman natin, yung ibang vlogger dyan, kapag mapagkwentuhan lang, kalyeng kwento, naniniwala agad punto por punto. Kasi noon daw, na bago daw nakilala si Dave is walang-wala daw si Tatay Tekram. Ang naalala ko, ulitin natin dito, ang naalala ko lang kaya noon
na habang wala pa noon si Dave noon, nag-ano na yan si Tate Tekram, nag-charity na. Okay? Nag-charity. Tapos may pinapagawa siyang bahay noon that time, pero di pa tapos. Ganun po yung naalala ko. Tapos nag-stop din. After that, nag-stop ako sa pagko-content. Doon lang. Tapos nabalitaan ko na may natulungan si Tate Tekram na bata na si Dave na kargador sa isang Divisoria. Tapos medyo doon nag-viral 'yon. Oo. So ulitin ko po dito mga katikram, ang mga ka-idol, kagaya rin na wala kayong karapatan na magsalita ng ganon kay Tate Tekram. Unang-una, parang lang yan, halimbawa lang na yung nanay nagsilang ng isang anak. Okay? Nagsilang ng isang anak. Nang nagkaroon na ng malay, nagkaroon na ng mata ang isang bata, nakita na niya ang ganda ng mundo. Okay? So yun ang nanay ang nagsilang sa bata. Sa kalaunan, nakakita na ang bata, nakita na niya ang ganda ng daigdig, ang ganda ng paligid. Okay? Kaya, ang bata, may utang na loob sa nanay. Dahil ang nanay ay ang nagbigay ng buhay sa bata. Reason kung bakit nakita niya ang buong mundo. Hindi na buong mundo, ang paligid. Nakakita siya. Okay? Ganon din po yan kay Tekram and of course kay Dave. Si Tekram ang dahilan kung bakit nakilala niyo si Dave sa social media dahil sa kanyang pagbi-video. Okay? Nang nakilala si Dave ng mga supporters ni Tekram, nabigyan si Dave ng kulay ng ibang tao. May nag-sponsor. Okay? May karapatan ba manumbat ang anak or si Dave kay Tate Tekram? Na alam naman ng karamihan na si Tate Tekram ang nagpakilala sa mga supporters. Nang nakilala ng mga supporters na maraming naawa kay Dave noon, maraming nagpapadala sa kanya. Maraming tumutulong sa kanya. Okay? Ang hindi nakakaunawa dyan, yung mahina, yung makitid ang pag-iisip, kahit anong recycle. Okay? Kahit anong recycle nyo ng kwento about sa mag-ama, hindi pa rin makakapantay si Dave na ikumpara ang naitulong ni Tate Tekram sa kanya. Walang katumbas yun. Binigyan ko ng inyong halimbawa, kung wala ang ina, wala ang bata. Hindi makikita ang ng bata ang ganda ng paligid. Okay? Ganon din si Dave. Kung wala si Tate Tekram, kung hindi siya nag-video, hindi nyo siya makikilala. Kahit anong ngaw-ngaw nyo dito, yes, malaki ang naitulong ni Dave kay Tate Tekram. Dahil unang-una, nang pag-video ni Tate Tekram sa kanya, nag-viral ang kanilang unang video. Okay? Pero kung sumbatan ni Dave si Tekram, wala siyang karapatang magsumbat ito. Okay? Total, natagamtaman or nakuha na ni Dave kung paano maging magaan, masaganang buhay. Because Tate Tekram. Sana maunawaan ng lahat. Anong ibig kong sabihin? Kahit anong iikot-ikutin yung cycle. Kasi ang hinahabol ng kabila, pera ni Dave.
Dapat ibigay na daw. Parang sila ang nahihirapan. Sa mga vlogger sa kabila. Okay? Lahat ng mga binibitawang salita, ginagawa nila ng issue na ikakasama kay Tatay Tekram. Ganun lang po dun mga ka-idol. Yan po ang cycle ngayon ng issue between Dave and Tekram. Kahit mag-tabling-tabling kayo dyan, mag-split kayo dyan, hindi mapapantayan ni Dave ang naitulong ni Tatay Tekram sa kanya. Kayo ba? Halimbawa kayo. Ang nanay nyo ang nagbigay sa iyo ng buhay dito sa ibabaw ng mundo. Yes, nang simulang 1 month, 9 months, pinanganak ka hanggang nagkaroon ka ng isip, nakapagtapos ka ng pag-aaral, marami kang naibigay sa iyong magulang. Ang tanong ni Kuya SMB, may karapatan ka ba manumbat sa isang magulang? May karapatan ka ba sumpatan ang iyong magulang? Yes or no lang ang sagot dyan mga ka-idol. Pero ang sagot ni Kuya SMB, walang ikakapantay. Wala tayong karapatan manumbat sa ating magulang dahil kung wala sila, wala ka tayo ngayon kung saan tayo ngayon naroroon. Kung binigyan tayo ng buhay, magpasalamat na lang po tayo sa ating magulang. Pero wala tayong karapatan manumbat sa naitulong natin sa ating magulang. Walang kapantay, walang kabayaran yon. Okay? Kung sinusumbat nyo kay Tatay Tekram, ang naitulong ni Dave kay Tatay Tekram, ito lang masasabi ko sa inyo. Kulang pa yun. Kulang pa. Isipin nyo na lang. Si Tatay Tekram, halimbawa to ha mga katikramers, si Tatay Tekram ang naging tulay na makatawid si Dave sa hirap ng buhay. Yun na yung pagbibideo. Nang nakatawid na si Dave sa tulay, nakilala ni Dave ang mga taong matulungin. Tinulungan siya na makaahon sa hirap kung saan man siya ngayon naroroon. Sana maintindihan ko maintindihan ninyo anong ibig kong sabihin. Kung bakit walang karapatan kayo or si Dave man lang or sino man dyan na ikumpara ang naitulong ni Dave kay Tekram. Okay? Wala. However, kung ito ang tulay na ito, tas nandito si Dave, walang tulay. Nandito yung mga taong gustong tumulong sa mga mahihirap. Matutulungan kaya si Dave? Yes or no lang din? Di ba hindi? Saan ginawa? Si Tatay Tekram, tulay, daan, para makatawid si Dave, para makilala siya ng karamihang tao na matulungan siya punto por punto. Paulit-ulit na lang tayo, pero yung iba dyan mahina yung yung analyze, pag-analyze, comprehension, sabi pa nga ni the community. Sana lahat maunawaan anong ibig kong sabihin. Kahit anong kuda ng kuda niyo dyan, paninira nyo, hindi kayo magwawag. Dahil ang alam ko, ang inahabol nyo lang dyan, salapi. Sinasamantala ninyo yung kahinaan ni Dave na nasa puder nyo pa si Dave. Wala kayong karapatan na gamitin ang bata
sinasamantala nyo ang kahinaan ng bata. Yun lang po ang katotohanan po dun. Real talk lang po tayo. Why si Tatay Tekram ngayon tahimik? Kasi nandun pa rin yung respeto bilang isang ama sa kanyang anak. Dahil nakikita ko kay Tatay Tekram na napamahal na si Tatay Tekram kay Dave bilang isang tunay na anak. But lahat ng mga issue na mula kay Dave na ikakasira kay Tatay Tekram, dinadagdagan nyo pa. Alam ko nung mga issue na yan, nung pinagsamantala ng kahinaan ni bablaan sub-sub. Mahirap naman kung mag-conclude ako dito na wala ako sa podium nila that time sa pagkasama, sa paglaki ni Dave. Ang nakakaalam lang dyan, si Tatay Tekram. Also, the brother of Tekram. Okay? Kaya wala kayong karapatan din na bilangin ang mga nagawa ni Dave sa poder ni Tatay Tekram. Wala kayong karapatan doon. Kung ano man ang nakuha ni Tatay Tekram ng mga blessings, blessings ngayon, pinaghirapan niya yun. Pinagsikapan niya yun. Kaya wala kayong karapatan magreklamo. Kung gusto man ni Dave ng matiwasay, katahimikan, bakit kailangan pa ng isang lugar pumunta magkita ang mag-ima? Buhay, hindi na lang siya dumirect sa kanyang ama. Humingi ng sorry. Bakit kailangan pa ba idaan sa isang lugar? Ano yan? Ibang tao? Ibang taong nagsasagupaan? Ano yan? Magbabangayan? Kasi yun ang ano nila pinapalabas ng mga ng mga kalaban. Yung naggagaling-galingan dyan. Yung nag-interview kay Dave. Sino ba yon? Si Brother Jose ba yon? Ikaw pa ni kareklamo yung mga naitulong ni Dave. Lahat na lang binibigyan mo ng issue sa totoo lang. Sa mga ganitong, kung gusto mo ng peaceful talaga na nag-ayusan, hindi na kailangan ng settlement. First step ng gagawa si Dave. Siyang lumapit kay Tatay Tekram. Humingi siya doon ng patawan. Yun lang naman doon. Humingi siya doon ng sorry. Hindi na kailangan mag-settle pa ng isang lugar kung saan pa magkikita. For what? Na maraming tao na exclusive. Dapat maging exclusive yung usapan noon. Private. Kung gusto ng katahimikan. Gusto daw ni Dave makipagkita. Ayos. Bakit hindi siya dumirect doon? Hindi naman siguro kabawasan ng pagkatao ni Dave o kabawasan ng pagkatao ng isang tao kung magpakumbaba tayo paminsan-minsan. Ang magulang kayo, mga magulang, hindi yan magpapatalo sa pride ng anak. Kung ma-pride ka, mas kung sa Bisaya, lalabuan ba? Ganun lang po dun. Hindi yan magpapatalo sa pride ang magulang sa anak. Baka sabihan na kayo,
anak ko lang kayo. Dahil sa iyo, nagkaroon ka ng buhay. Kahit anong hinanakit ang ibigay sa iyo ng mga salita na ibibigay sa iyo ng mga magulang, wala kang magagawa. Dahil totoo mga sinasabi. Sana naman maintindihan nandyan. Maintindihan sa mga nandyan yung aking ibig kong sabihin. Puro kayo paninira kay Tatay Tikram, lahat may issues. About sa pera, about sa gamit. Ang gamit nasa bahay lang naman nila. Okay? Ay kung gusto mo, Brad Jose, ikaw lang kumuha dun. I-garage mo. Pero lang. Ganun lang po dun, mga katekramers yung kay Kuya SMB. Kasi, sobra-sobra na ang kanilang paninira, hindi na below the belt. Why na nakapagsalita din si Tatay and si Bal Matubang regarding food? Kasi iba na eh. Iba na yung tono. Iba na nung hagod kung sa kanta. Iba na yung hagod. Garalgal na. Hindi na natatama sa tono. Hindi na. Instead na low pitch, naging high pitch. Yung mga ganon. Kaya, hindi kayo magwawagi. Okay? Hindi hina, hindi magiging what I mean, hindi babagsak si Tatay Tikram. Kung ano man ang nasa mindset niyo. Hindi babagsak siya. Dahil maraming nagmamahal sa kanya, maraming tutulong sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Dahil pulido, solido itong community. At saka malaking impact din magipag-collab siya sa ibang community. Magtulungan. Suportahan ang bawat isa. Malaking point po dun. Kasabi nga ng iba, si Brad Jose, lumipat dito yan sa Kalingap. Lumipat lang yan doon kasi siguro mapera doon. Tapos doon ako sa live, tapos tinanong siya ng community kung sinasahuran ba siya ni Kalingap. Sabi, totoo ba na may sahod ka monthly sa Kalingap Rap? Sabi ni ni Brad Jose, oo, 10 to 15,000 daw monthly. Sometimes daw delay. Sometimes daw delay yung sahuran doon. Pero yun lang ang aking pag-open ko doon sa aking YouTube, yun ang sumagap sa akin. Kaya why nalaman ni Kuya SMB. So ganun lang po doon mga katikramers. Walang panahon, walang hindi man mangyayari na babagsak si Tekram dahil wala na si Dave. Okay? Marami nagmamahal kay Tikram. And of course, si Tatay Tikram also gumawa ng way na mas lumago. Kung ano man ang naabot nung nandito si Kudib sa committee ng kay Tatay Tikram. Why na pumayag nagkaroon ng collaboration ang bawat founder ng community ng Kalingap Rap, Bal Matubang, and of course the team Tikram community. Okay? Sana tuloy-tuloy na to. So abangan na lang po natin kung anong mga hakbang, aktibidad ang gagawin ng dalawang founder, Kalingap at saka Tikram community. Punto per segundo. Well, noon ay share ko lang dito nung 2022 nung kasabay ko sa BPM, pumunta yan sila sa Circle Plaza ang tawag doon sa harap ng City Hall ng Quezon City. Yung family magdalawang mag-itay. May picture ako niyan sa kanila. Kay Bal Matubang and of course kay Rap. Yan, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Again, this is Kuya SMB. Don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Hanggang sa muli.